Ano yung Ah. example ng talk show na yun? Pasensya na kung na itatanong ko yun. Andun yung sinusupo tayo, tinutubig tayo, tinatakalan tayo sa talampakan, papaluin tayo kung saan parte ng katawan, tututukan ka ng baril, sisikmura ka ng 45, Ay, yung mga ganun. naranasan mo sa mga Oo, tapos tatali ka ng packing tape, harap likod, pati paa mo, pati mukha mo. Yon, saan punta galing? At nagbalik. Talagang magbabalik. Alam niyo ba kung ano tong lugar na to? Naik, Cavite. Yan. Kung saan makakapanayam natin yung naudlot. Naudlot kasi nga nung in-interview namin siya, walang audio. Kaya this time, nakiusap muli ako sa kanya at sa pangalawang pagkakataon, pinagbigyan na naman tayo ni Mayores Jeff White ng Bahala na Gang. Kaya wag na natin patagalin at baka mawala na naman tong audio na to. Puntahan na natin si Mayores. Tara! Yon, saan punta galing? Dito pa rin, sa Naik, Cavite. Bagamat naantalam, sana ipapakita kong interview sa inyo ni Mayores Jeff White. Pagpaumanhin dahil yung audio na ginawa namin ay talagang magsa-sign language tayo ron. Wala, lahat kami ay nadismaya. Pero, sa pangalawang pagkakataon, muli tayong pinagbigyan ni Mayores ng walang dalawang salita. Anytime daw, basta makakatulong. Talagang, ayan. Kaya nandito ako ngayon, kasama si Mayores Jeff White. Yon, Yores. Isang karangalan na naman at nagpapasalamat ako sa pangalawang pagkakataong ito. Isang karangalan din para sa isang tulad ko na galing doon, na makapanayam kayo at ma-picture sa inyong munting page at saka maipalaganap ang kapayapaan sa streets man yan o sa loob ng kulungan. Salamat. Para sa kaalaman ng mga manonood natin at taga-subaybay, saan ka nga pala ulit nangulungan? Manila City Jail. Manila City Jail. Ilang taon ka sa Manila City Jail, Mayores? Actually, hindi natin malalaman kung ilang taon, pero kung pagbabasihan mo ang lahat ng pangungulungan ko, siguro halos kalahati ng buhay ko nasa loob ng kulungan. So, talagang napakatagal pala nun yun. Nagpabalik-balik tayo ron eh. Ganun? Oo. Siguro almost 20. Oo, mga ganun. Kasi bata pa lang tayo, nakukulong na tayo eh. Okay. Tagal, no? Matagal, sobrang tagal. Ano naman yung nasalihan mong pangkat sa loob ng Manila City Jail? Since 1995, nung makilala ko ang pangkat ng Bahala na Gang. Uy. Since 1997 naman, nang magpasimbol ako at maging kaanib ng Bahala na Gang. Maaari ka bang magbigay ng patunay na ikaw ay kasapi ng pangkat na binibigkas mo o sinasabi mo na ikaw ay isang bahala na gang? Meron tayo niyan kasi bawat pangkat ay may tinatawag silang buo. Yung buo ko is nandito sa kanang pigi kasi usually sa mga buo na mga may pangkat ay nasa kanang bahagi ng kanilang katawan. Ito yung akin. Maaari mo makita, Mayores? So ang tawag dyan, Mayores, is Bahala na Gang. yan yung buo. Oo, itong nakapalibot. Ito yung question mark at saka BNG. Yan ang mga tinatawag namin symbol. May symbol din kami na Vikings or tinatawag na Tartaro, tsaka Tartarita. Yung Tartaro is yung sa mga panahon sinaunang panahon pa yon na mga Vikings yung mahaba ang buhok, ng mga warrior. Okay. Tapos ang Tartarita naman is babaeng version naman siya ng Tartaro. Kumbaga, is ganun din ang itsura pero maganda. And then meron silang headband na parang bagwis. Yun, dun mo siya matatama. Kaya siya tinatawag na Tartarita. Tartarita, Tartaro. Tsaka Tartaro. Okay.
Mayores, maiba tayo. Punta na muna tayo dun sa pagkabata mo. Sino ba si Mayores Jeff White? Ako si Jeff White lumaking hindi kilala ang totoong magulang. Pero bukod doon, ang pagkakaalam ko kasi mula nung nagkakaisip ako is totoo yung magulang na kinalalakihan ko. Ang kwento ng buhay ni Jeff White is lumaki siya sa tiyahin niya. Iniwan kasi siya ron ng tunay niyang ina na anak sa pagkadalaga. Anak lang ako sa pagkadalaga ng nanay ko. So, base ito sa mga kwento ng mga kapitbahay namin, ng tiyahin ko, ng pinsan ko, ng mga tiyuhin ko, na ako ay iniwan lang ng aking nanay sa kanyang kapatid na babae. Ngayon, habang lumalaki ako, akala ko sila yung tunay kong magulang. Siyempre, nasa paligid mo, alam mo yun, yung gulo, tapos may kakulitan pa tayo. Bali, hindi rin lumaki ng maganda yung hindi rin naging maganda yung childhood ko, kumbaga. Kasi napapaligiran tayo ng mga, alam mo na, mga siga, mga loko, mga makukulit, mga ganung, nandun tayo sa ganung paligid na sa ganung mundo tayo. Kaya hindi naging maganda yung childhood natin. Tsaka tamad tayong mag-aral. Ayun. Oo, sa totoo lang. Nung Siyempre, pagkabata mo ba, Mayores, ano ba yung mga makukulit at nakakakamot ulong ginawa mo sa mga kapaligiran mo dun sa alam mo, sa totoo lang, grade 1 pa lang ako, nagka-cutting classes na ako. Hindi pa yata uso ang cutting, nagka-cutting na ako eh. Talaga yun? Oo. Pero nung lumalaki na ako, halos hindi ko na matandaan lahat ng nangyari sa akin. Bukod na lang dun sa, nalaman ko na lang na hindi pala sila yung totoo kong magulang. Okay. Yun na lang. No, Yores, no? Ha? Pero nakita mo ba yung totoo mong magulang? Oo, yung nanay ko. Okay. Kasi nung nagkaka-teenager na ako, dun ko na naisip na kaya pala lagi akong kasi every weekend nung 7 years old ako, every weekend pumupunta rin yung tunay kong magulang na ang akala ko is ninang ko lang at tita ko pa. Okay. Yun ang pagkakaalam ko. Na pinapasyal niya ako every weekend, kumakain kami sa labas, nanonood kami ng sine. Pero nung naging teenager na ako, dun ko na na-realize na, siya pala tunay kong nanay. Yun. Paano mo natanggap yun na, ba't niyo ako niloko ng ganito? Ba't ngayon na kayo nagpakita, ngayon yun ang sinabi sa akin na kayo magulang ko? Hindi ko na matandaan kung nagalit ba ako. Pero alam ko nagtampo ko. Tapos dumating yung point na nangingi lang ako ng pera sa kanya pag kailangan ko. Hindi naman siya mapera, pero alam mo yung parang mangingi 10 piso, Okay. 15 pesos, 5 piso. Kasi bata ka pa nga, may mga bibilin ka. Parang ganun lang. Pero tawagin siyang nanay, mami, mama, hindi ko yata matandaan kung tawag ko siyang nanay, mami, mama. Parang ganun yata dahil sa sama ng loob ko. Okay. Ang sad ng mga pangyayari sa buhay mo, Mayores. Ikaw rin ba yung mga noon, mga kabataan mo yung bayolente? Hindi ko masasabing violente ko kasi ang katwiran ko, hanggat hindi ako sinasaktan, hindi naman ako basta-basta mananakit. Basta ang nasa utak ko lang noon is kumita. Andoon yung mga karton, mamulot ako ng karton, Okay. mga lakal ako sa Divisoria, kasi batang Divisoria ako eh. Okay. Mamumulot ako ng mga gulay na nahuhulog sa mga pwesto ng tindahan dyan sa may Divisoria. Tapos pagputok ng araw, pupwesto kami ro sa release ng Divisoria, ibebenta namin ng tumpok-tumpok hanggang sa magkaroon ako ng kasama ng mga lokong bata talaga na, alam nyo na, Parehas naman yun, Yoris, pangangalakal. Parehas naman na trabaho yun. totoo yun. Paano kang nasadlak sa iba? Yun na nga. Nandoon tayo sa lugar ng Divisoria. Namumulot tayo namumulot muna tayo ng mga karton, ng mga plastic, na kung ano-ano pang pwedeng ibenta sa junk shop. Then, natuto tayo mamulot ng mga gulay. Okay. Sa madaling araw, mula gabi hanggang madaling araw, namumulot kami ng mga gulay. Kahit at sari-saring gulay yan, kung ano man yung mapupulot na mahulog sa mga pwesto ng mga bawat Sa'yo na nagtitinda dyan. Sa akin na yon. Wow. Ngayon, pagputok ng araw, dyan sa may Riles, sa gitna ng Divisoria, along Recto Avenue, meron dyan mga tao na nagtutumpok-tumpok ng mga napulot nilang mga gulay na mga binibenta nilang pa 10 piso, 20 pesos Okay. kada tumpok. Tapos, sa dulo ng Divisoria, Asuncion, meron dyan tambakan ng basura nung araw. Kada kasi umaga, hahakot. Lahat ng basura ng buong Divisoria, doon ilalagay sa kantong yun. Sa may Elcano, Street, corner, corner Claro M. Recto, Avenue, yan.
Diyan, nandiyan dyan, kaya tambak ang basura dyan. Eh dyan, may mga nangangalakal. Okay. May mga nangangalaykay na taga-balot, balot tondo. Yan ang madalas naming kaaway. Ngayon, may mga nakakaaway kami dyan. Ang grupo ko is dun lang sa nagpupulot ng nag-level up kami ngayon. So, lumevel up yung... Nang hindi sa nang kalokohan na. Kalokohan nga. Oo. Katulad ng Yoren. Nang snat kami. Uy. Siyempre, bata ka pa. Ma-explorein mo yung sarili mo kung ano yung mga kaya mong gawin. Kasi dyan sa may recto, nung araw, marami kang makikitang kalokohan dyan. Nandiyan dyan yung itatabi lang ng tao, hold the pen, estribo. Lahat ng mga nakita ko dyan sa kalye, nasubukan ko lahat yan. At ginawa ko, hindi tayo ipokritong tao. Dahil sa hirap na rin ng buhay, siguro dahil na rin sa bisyo, dahil sa hirap ng buhay, kailangan natin kumayod, kailangan natin kumain, kailangan natin mabuhay sa kalsada. Kaya lahat ng paraan gagawin natin dyan. Alam ng mga tunay yan. Kahit masama na. Kahit masama na, hindi mo naisiping masama ginagawa mo kasi nagugutom ka na eh. Okay. So, yung panahon na yun, tama lahat yun. Tama yun para sa akin. Dahil nga, sa pagkalam ng sikmura ako. Okay. Ang istorya ni Mayores Jeff White. Habang patuloy ka dun sa pinagagawa mo nung kabataan mo, ano yung nagiging feedback sa'yo nung mga nag-aalaga sa'yo, especially nung mga magulang mo? Ano sinasabi nila sa'yo? Siyempre, masama loob. Ano lang yung balik mo sa kanila? Wala lang. Hindi ko na lang din pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga. Pagkasabihan ako, sermonan ako, hindi na nila ako mapigilan kasi hindi naman ako umuwi eh. Talaga? At ginagawa ko rin kasi, para hindi rin sila madamay sa mga kalokohan ko, bihira ako umuwi. Talaga? Bihira ako umuwi sa bahay. Kapag nandun dyan ako sa may lugar namin sa Tondo, hindi ako pumapasok ng bahay namin kasi anytime pwede akong damputin eh. Kung doon ako damputin sa loob ng bahay, kawawa naman yung mga madadamay, di ba? So, ibig sabihin, napakainit mo sa mata? Parang ganun. Kapulisan? Oo. Dumating tayo sa point na yan, ganyan. Dumating ka rin ba sa point na pagkahuli sa'yo ay pinahirapan ka ng mga... Maraming beses na. Lalo yung sa kaso kong murder. Sobrang torture ang inabot ko ron. Talaga yun, guys? 2 days, 2 nights. Puro torture lang ginawa sa akin doon. Ano yung example ng torture na yun? Pasensya na kung na itatanong ko yun. Andun yung sinusupo tayo, tinutubig tayo, tinatakalan tayo sa talampakan, papaluin tayo kung saan parte ng katawan, tututuwa ka ng baril, sisikmura ka ng 45, Ay, yung mga ganun. Mo sa mga tapos tatali ka ng packing tape, harap-likod, pati paa mo, pati mukha mo. Andun dumating na tayo sa point na muntik na tayong mawala. Siguro mga toys na yata nangyari sa atin yun, naitago tayo sa isang lugar ng sabihin na natin parang safe house ng mga ganon. Parang ganon, mga safe house. Sa kabila ng pangyayaring yun sa'yo, nagpatuloy ka pa rin sa mga gawain. Oo. Parang alam mo yun. Hindi ka nadala. Sobrang nadala, kaya lang parang ang dumating sa akin no choice eh. Talaga. Pero isa yun. Isa ang mga pulis talaga sa nagpabago ng buhay ko. Talaga? Oo. Kasi kung hindi nila pinaranas sa akin yun, hindi ako magigising talaga. Isa rin yun sa... Kasi hindi ko pa, sobrang nakatulong yung mga nangyari na yun. Pero masakit. Mahirap. Mahirap talaga, mahirap. Salamat sa pag-share ng buhay mo, Yores, dito at nalaman namin yung panahon, yung pagkabata mo, kung saan galing. Yung mga pinag-uugutan mong salita. Yores, punta naman tayo sa malamig na rehas ng Manila City Jail.